nabigla ang NATO. Patagong kill switch ni Trump sa F-35 isiniwalat. Isang nakakabahalang tanong ang gumugulo ngayon sa isip ng mga bansang European. Paano kung kayang patayin ng Amerika ang kanilang mga F-35 fighter jets gamit lang ang isang utos? Sa pagbalik ni Donald Trump at sa gitna ng mga ulat ng pansamantalang pagputol niya ng suporta sa Ukraine, ay lumalakas ang hinala na posibleng may kontrol ang US sa mga makabagong eroplanong ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Paano kung kayang patayin ng Amerika ang pinakamakapangyarihang fighter jets ng Europe gamit lang ang isang pindot? Sa loob ng maraming taon ay umasa ang mga European countries sa mga armas ng Amerika para sa kanilang seguridad. Pero ngayon ay may nakakabahalang tanong na bumabagabag sa kanila. May kapangyarihan ba ang US na pigilan ang mga F-35 jets ng Europe kahit nasa ere? Ang dating haka-haka ngayon ay tila mas nagiging seryoso, lalo na't bumabalik sa eksena si Donald Trump. May pangamba na kaya niyang i-off ang buong fleet ng Europe gamit ang isang kill switch. Sa isang iglap ay pwedeng maging walang silbi ang mga pinakamodernong eroplano ng militar sa Europe. Pero totoo nga ba ito? O isa lang itong panibagong conspiracy theory? At kung totoo nga, anong magiging epekto nito sa kinabukasan ng depensa ng buong Europe? Samantala, noong March 9, inilabas ng British media outlet na The Telegraph ang isang ulat tungkol sa isyong ito. Ayon sa kanila, may ilang opisyal sa Europe na naniniwalang posibleng i-deactivate ni Trump ang mga F-35 jets na parating sa Germany. Malaking usapan ito dahil nakatakdang bumili ang Germany ng 35 F-35 fighter jets. Ang halaga ng deal ay lagpas $9 billion. At para mas maintindihan ang bigat ng usaping ito, ay alamin natin ang kabuuang Air Force ng Germany. May 584 aircraft sila sa ngayon at 129 dito ay fighter jets. Kapag dumating ang mga bagong F-35 ay tataas ang bilang ng kanilang fighter fleet sa 164. Ibig sabihin, halos 1/4 ng kanilang Air Force ay aasa sa technology ng Amerika. Kung may access si Trump sa isang kill switch, ay kaya niyang itigil ang operasyon ng halos 25% ng mga fighter jets ng Germany kahit isang utos lang ang gawin niya. Pero teka, posible ba talaga yon? Mula pa noon ay may mga usap-usapan na may kakayahan ng US na i-deactivate ang mga jets na ibinebenta nila sa ibang bansa. Parang may off button sila na kayang gawing useless ang mga eroplano kung gugustuhin nila. Subalit, wala pang kumpirmadong ebidensya na may ganitong sistema nga ang Amerika. At kung totoo man ito, ay magdudulot ito ng matinding gulo. Pero kahit walang pruweba, ay may ilan na naniniwalang totoo ito. At isa na dyan si Joachim Schranshofer, ang tagapagsalita ng kumpanyang Hensoldt, isang German defense firm. Sa panayam niya sa Bild, isang German news outlet, sinabi niya na ang pagkakaroon ng kill switch ay hindi lang chismis. Dahil sa patuloy na paglabas ng mga samot-saring haka-haka at speculations, ay ilang opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng Europe ang nagsimulang magtanong at mag-alinlangan tungkol sa ideya ng tinatawag na kill switch na di umano'y meron daw sa mga F-35 fighter jets. Samantala, isa sa mga unang nagpahayag ng kanyang opinyon hinggil sa usapin ay si General Frederick Bansina, na kasalukuyang Chief of Defense ng Belgium. Sa isang panayam na isinagawa ng isang lokal na pahayagan noong unang bahagi ng buwan ng March, ay sinabi niya ng buong linaw at kumpiyansa, "Wala kaming natatanggap na kahit anong palatandaan na posible ito. Ang F-35 ay hindi parang drone na kayang kontrolin mula sa malayo." Bukod pa riyan, ay ipinaliwanag pa ni Bansina na ang buong F-35 program ay hindi basta-bastang proyekto ng isang bansa lamang, kundi ito ay produkto ng isang malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kalahok dito. Ayon sa kanya, ang mga pyesa ng F-35 ay umiikot at naasa sa supply mula sa iba't ibang bansang gumagamit nito, kung kaya't nagiging parang isang matatag na network ng technical support ang bumabalot sa buong program. Ngunit kung titingnan pa natin ang mga pahayag mula sa ibang bansa, ay mapapansin din nating may pagkakapareho sa kanilang paninindigan. Isa na rito ang gobyerno ng Switzerland na nagpahayag ng kanilang posisyon sa pamamagitan ng isang opisyal na press release na inilabas noong March 7. Dito ay tahasang sinabi ng kanilang Department of Federal Defense na imposibleng kontrolin o i-block ang F-35A gamit ang panlabas na electronic interference. Hindi rin kailangan ng pahintulot mula sa US para gamitin ng Switzerland ang sarili nilang armas o missile systems.
kaya rin nila itong gamitin kahit kailan nila gusto. Pati na rin ng mismong kumpanya na siyang responsable sa paggawa ng F-35, ang Lockheed Martin, ay nagsalita na rin ukol sa issue. Sa pamamagitan ng isang email na ipinadala nila sa The War Zone, ay mariin nilang itinanggi ang lahat ng mga paratang na may kinalaman sa sinasabing kill switch. Itinuro pa nila ang mga opisyal na pahayag mula sa Belgium at Switzerland bilang matitibay na ebidensya na nagpapatunay na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita. Subalit kung titingnan natin ng mas malalim at susuriin ang mga kasalukuyang pangyayari, lalo na sa larangan ng pandaigdigang seguridad at geopolitics, ay mapagtatanto natin na mukhang hindi pa tapos ang kwento. Gayun din naman simula pa lamang ng marahas at matagalang giyera ng Ukraine laban sa Russia, ay paulit-ulit na ipinahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa publiko at sa mga international na kaalyado ang kanyang panawagan, ang pagbibigay sa kanila ng mga F-16 fighter jets na galing mismo sa United States. Para sa kanya, ang mga ito ang pinakaangkop at pinakaepektibong sagot sa patuloy na banta ng Russian Air Force at mga missile attacks. Ang F-16 na kilala bilang isa sa mga pinakamakabago at mabilis na fighter jets ay may kakayahang harangin o patumbahin ang anumang missile o drone na galing sa kalaban, kung kaya't ito ay itinuturing na mahalagang sangkap ng air defense. Pagsapit ng buwan ng June taong 2024 ay ilang mga bansang miyembro ng NATO sa Europe ang nangakong magbibigay ng kabuuang 65 F-16s sa Ukraine. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang unang batch ng mga eroplano noong July ng parehong taon. Ayon mismo sa ulat ng Center for Strategic and International Studies, 69 na lamang ang operational aircraft ng Ukraine noong March 2023. Sa madaling salita, halos madodoble ang kakayahan ng Air Force ng Ukraine dahil sa tulong ng mga F-16 mula sa Europe. Sa katunayan ay isang malaking hakbang ito pasulong para sa Ukraine. Gayunpaman, sa kabila ng positibong balitang ito, ay may kaakibat itong catch o isang kondisyon na dapat isaalang-alang. Ang kasunduang ito ay na-finalize bago pa muling bumalik sa kapangyarihan si dating US President Donald Trump. Dahil dito, wala siyang direktang kapangyarihan upang pigilan ang pagdating ng mga F-16s, lalo na't mga European countries ang mismong nagpapadala nito. Ngunit sabihin, sa kabila ng limitasyong ito ay may iba pang paraan si Trump upang maapektuhan o mapahina ang bisa ng mga F-16 na ito. Noong unang bahagi ng March ay napag-alamang inihinto ni Trump ang pagbibigay ng military intelligence at air support sa Ukraine. Ang mga F-16 na gamit ng Ukraine ay kabilang sa mga pinakamodernong jet ngayon. Kilala ang mga ito sa pagiging mabilis at talagang nakakamatay sa kalaban. Pero kahit gaano pa sila kabilis o ka-advance, kung wala silang sapat na proteksyon ay para lang silang mga patay na pato na lumilipad sa himpapawid. Samantala, kaya silang makita ng Russia gamit ang mga radar system na sobrang sensitive at sharp. Kapag natukoy na ng radar ang kanilang posisyon, ay napakadaling targetin ng mga missile na may mataas na presisyon. Ngunit bago pa man nila matapos ang kanilang misyon, ay may malaking posibilidad na mapabagsak na sila sa ere. Isa itong malaking panganib na hindi maaaring balewalain ng sinumang piloto. Gayun din naman ang isa sa mga technology na idinagdag para maprotektahan ng mga F-16 ay ang AN/ALQ-131 countermeasure pod. Ang kagamitang ito ay nakakabit sa ilalim ng eroplano at may kakayahang guluhin ng electronic attack ng kaaway. Ayon sa ulat ng Forbes, napakahalaga ng sistemang ito para sa Ukraine. Noon kasi ay wala silang sariling aerial jammers. Ibig sabihin wala silang sapat na kakayahan para labanan ang mga electronic threats mula sa ere. At dahil nga sa kakulangan na yon, ay agad na nagkaroon ng matinding epekto. Halos 100 na MiG at Sukhoi fighter jets ng Ukraine ang nawala sa unang mga buwan pa lamang ng pag-atake ng Russia. Lahat ito ay mga lumang model na galing pa sa panahon ng Soviet Union. At hindi sapat ang kanilang depensa laban sa mga makabagong sandata ng kalaban. Dahil dito, nang dumating ang AN/ALQ-131 ay malaking ginhawa ito sa panig ng Ukraine. Sa wakas ay nagkaroon na sila ng proteksyon laban sa electronic surveillance ng Russia. Isa rin itong bagong yugto para sa kanilang depensa sa himpapawid. Pero hindi lamang ang AN/ALQ-131 ang ginagamit ng Ukraine. Mayroon pa silang dalawang karagdagang technology na gawa rin sa Amerika, ang PIDS at ang ECIPS. Ang PIDS ay isang kagamitang naglalabas ng metal chaff at flares. Kapag pinalabas ito ng eroplano ay nalilito ang mga radar at heat-seeking missiles ng kalaban.
Dahil dito ay mas mahirap para sa mga missile na tamaan ng F-16. Ang EASY-IPS naman ay isang pod na naglalaman ng radar jammers at missile warning systems. Nakakatulong ito para maging mas alerto ang piloto kung may paparating na banta. Sa ganitong paraan ay mas nagkakaroon siya ng pagkakataong umiwas o lumihis mula sa panganib. Subalit sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong mga technology ay may isang masakit na katotohanang kailangang harapin. Dahil sa pagpapatigil ni Donald Trump ng military aid at intelligence sharing ay hindi nakarating sa Ukraine ang ilang bahagi ng mga sistemang ito. Isa itong malaking dagok sa kanilang kakayahang makipaglaban sa ere. Sa isang ulat na inilabas ng RBC Ukraine noong March 9 ay ipinakita na dahil sa naturang suspension ay napipilitan ngayong magpalipad ng F-16 ng Ukraine kahit hindi kumpleto ang gamit para sa electronic warfare. Isa rin itong mapanganib na sitwasyon na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa kabila nito ay may mga ibang bansa na manghandang tumulong. Halimbawa, inihahanda na ng France ang kanilang Mirage 2000 jets na may kasamang mga bagong electronic systems upang ipadala sa Ukraine. Pero kahit may ganitong mga tulong ay may mas malalim na aral na kailangang pag-isipan. Hindi mo kailangang gumamit ng literal na kill switch para pigilan ang isang fighter jet. Kung gusto mong hindi ito gumana, ay kontrolin mo lang ang mga bagay na kailangan nito, gaya ng maintenance, pyesa, at electronic support. At yan ang mismong ginawa ni Trump. Hindi niya direktang pinatay ang mga eroplano. Sa halip ay ipinahinto lang niya ang tulong. Pero ang naging epekto nito ay katulad pa rin ng isang kill switch. Sa ngayon ay ibinalik ni Trump pansamantala ang military aid at intelligence sharing. Ngunit ang tanong ay ito, gaano ito katagal magtatagal? At ano ang mangyayari kapag muli itong pinutol? Kung iisipin, ang karanasan ng Ukraine sa F-16 ay nagsisilbing babala para sa buong Europe. Parehong gawa ng Amerika ang F-16 at F-35 at parehong nangangailangan ng suporta ng US pagdating sa critical na kagamitan, maintenance at lalo na sa software support. Sa ulat ng The War Zone ay ipinaliwanag ni Tyler Rogoway sa platform na X na hindi mo kailangan ng kill switch para patigilin ng isang weapon system. At kapag tinanggal mo ang suporta ay kusa itong humihina. At kung mas high-tech ang system ay mas mabilis itong masira kapag nawalan ng suporta. Ito ay nasa likod ng supply chain, mga pyesa, system updates at technical support na lahat ay kontrolado ng bansang pinanggalingan ng technology. Ang F-35 ang pinaka-advanced na jet fighter sa buong mundo. Pero dahil nga sa sobrang taas ng teknolohiya nito, kapag nawala ang suporta mula sa Amerika, ay pwedeng bumagsak ang performance nito agad-agad. Mas nakakatakot pa para sa Europe. Hindi ito simpleng binili lang mula sa US. Dahil kasama sila mismo sa pagbuo nito. Ang F-35 ay bunga ng malawakang pagtutulungan sa pagitan ng Amerika at mga kaalyado nito sa NATO. Ayon sa tagapagsalita ng F-35 Joint Program Office, ang jet ay hindi simpleng kontrolado ng US. Ito raw ay isang joint project na pinagtulungan ng maraming bansa. Pero kahit na collaborative ang proyekto, ay may mga limitasyon pa rin. Ang totoo ay hawak pa rin ng Lockheed Martin at Pratt & Whitney ang mga critical na data rights ng jet. Ang Pratt & Whitney ang supplier ng engine ng lahat ng F-35. At dahil sa eksklusibo nilang hawak sa impormasyon, ay mahirap kung hindi man imposibleng makagawa ng alternative engine. Kahit simpleng maintenance lang ay hindi pwedeng gawin kahit saan. Kailangan sa mga facilities na hawak ng mga kontraktor. At kung utusan sila ng gobyerno ng Amerika na ihinto ang serbisyo sa Europe, ay babagsak ang operasyon ng F-35 sa buong rehiyon. Wala raw kakayahan ng mga bansang gumagamit nito para gumawa o magsagawa ng repair sa sarili nilang mga F-35. Yan mismo ang binigyang diin ng TWZ. Kaya kung gugustuhin ni Trump ay hindi niya kailangang pindutin ng isang kill switch. Sapat na ipatigil niya ang suporta mula sa mga kumpanyang gumagawa ng mga critical parts at systems ng jet. Parang nangyari sa Ukraine. Nung pansamantalang pinutol ni Trump ang US aid at intel sharing, ay lumambot ang bagsik ng F-16 ng Ukraine. Kung gawin niya ulit yon, ay malaking bahagi ng kanilang Air Force ang mawawalan ng saysay. Kapag hindi na naipapadala ang mga missile, radar jammers o kahit basic maintenance kits, ang isang multi-million dollars na jet ay magiging isang display lang sa hangar. Sa panayam ng Defense One, sinabi ni Richard Abolafia ng Aerodynamic Advisory, ang F-35 ay produkto ng panahon ng matinding tiwala. At kung mawala ang tiwalang yon, ayon kay Abolafia,
ay baka hindi na muling pagkatiwalaan ng Europe ang Amerika. Ngayon may tanong tayong kailangang sagutin. Bakit nga ba gugustuhin ni Trump na hilahin ng plug ng F-35 support? Sa ulat ng The Telegraph, ang sagot ay pressure. Ayon sa kanila, ang desisyon ni Trump noong unang bahagi ng March na suspindihin ang military support sa Ukraine ay isang taktika para pilitin si Zelensky na makipag-usap kay Putin tungkol sa kapayapaan. May bulong-bulungan din na gusto raw ni Trump na ipilit ang isang deal tungkol sa pagmimina sa pagitan ng Amerika at Ukraine. At baka hindi raw coincidence na ginawa niya ito ilang araw lang matapos ang tila pumalpak na meeting nila ni Zelensky sa White House noong February 28. Parang malinaw ang mensahe ni Trump, sumunod ka o wala kang makukuha. At gumana nga ito. At noon ngang March 12 ay nagkita sa Saudi Arabia ang mga kinatawan mula sa kampo ni Trump at ni Zelensky para pag-usapan ang isang pansamantalang 30-day ceasefire. Pero sa totoo lang hindi na mahalaga kung ano talaga ang dahilan. Sa paningin ni Trump, ang pansamantalang paghinto niya sa military aid para sa Ukraine ay nagbunga ng resulta dahil napilit si Zelensky na makipag-usap. Sa meeting na ginanap sa Saudi Arabia ay nakuha rin ng Amerika ang pangako mula sa Ukraine na muling bubuksan ang negosasyon para sa isang kasunduan sa pagmimina. Ibig sabihin, nakuha ni Trump ang gusto niya sa pamamagitan ng simpleng pagputol ng suporta. Ngayon ang tanong ng Europe, kung nagawa ito ni Trump sa Ukraine, may posibilidad bang gawin niya rin ito sa kanila kung sa tingin niya ay pasaway ang ilang bansa? Kung sakali mang gamitin ni Trump ang tinatawag na indirect kill switch sa mga F-35 ng Europe, ano ang magiging epekto? Una sa lahat, hindi nito tuluyang mapaparalisa ang buong Air Force ng Europe. Pero wag din nating maliitin ang epekto ng pagkawala ng F-35. Kagaya ng nabanggit kanina, 35 ang biniling F-35 ng Germany. Halos 1/4 ng kanilang kabuuang fighter jets. At ayon sa estimation ng Lockheed Martin, aabot sa 600 F-35s ang aktibong lilipad sa European skies pagsapit ng 2035 kung tuloy-tuloy ang pagbili ng mga bansang kasapi. Nitong March 2025 lang ay 3 bagong F-35 ang dumating sa Norway at marami pa raw ang paparating. Kapag biglang nawala ang access sa mga ito, ay hindi lang mga jet ang mawawala sa Europe, mawawala rin ang kakayahan nilang gamitin ang pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo. Malaking dagok ito sa collective defense ng Europe, lalo na laban sa mga posibleng banta mula sa Russia o iba pang kalaban. Pero kahit ganon, hindi ibig sabihin na mawawala na agad ang buong kakayahan ng Europe na lumaban. Sa ngayon ay gumagawa na rin sila ng sarili nilang 6th generation fighter jet na tinawag na Future Combat Air System o FCAS. Isa itong proyekto na pinagtutulungan ng France, Germany, Spain, Italy, Sweden at United Kingdom bilang bahagi ng layunin nilang magkaroon ng sariling defense technology. Bagamat nasa prototype pa lang ang proyekto at wala pang final na disenyo o operational model, malinaw na gusto ng Europe na mabawasan ang pag-asa sa Amerika pagdating sa mga advanced weapon systems. At kung patayin nga ni Trump ang suporta sa F-35, tiyak na bibilis ang paggawa ng FCAS at iba pang katulad na proyekto. Bukod sa mga bagong jets na inihahanda, mayroon ding mga kasalukuyang fighter jets ang Europe na kayang makipagsabayan sa battlefield. Nariyan ang Eurofighter Typhoon na inaasahang ipapadala rin sa Ukraine, pati na ang Rafale at Mirage ng France at ang Gripen ng Sweden. Hindi kasing advanced ng F-35 ang mga ito, pero malalakas pa rin at sapat para mapanatili ang air defense ng Europe. Ang pinagkaiba lang, hindi ito hawak ng US. Kaya kung mawalan man sila ng F-35, may iba pa rin silang aasahan kahit hindi kasing tindi. Ngunit hindi lang Europe ang magkakaproblema kung itutuluyan ni Trump ang pagputol sa F-35 support. Damay din dito ang Amerika. Kahit collaborative project ito ng US at ng NATO partners, ay hindi maikakaila na karamihan sa paggawa ng F-35 ay nangyayari sa US mismo. Ang Lockheed Martin ng pangunahing manufacturer at ang karamihan ng mga essential components ay gawa rin ng mga kumpanyang aprobado ng gobyerno ng Amerika. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa ekonomiya. Kapag nawalan ng tiwala ang mga bansang Europe sa Amerika, lalo na kung sila ay pinilit, tinakot o pinutulan ng suporta, ay mawawala rin ang pundasyon ng tiwalang nagtulak para mabuo ang buong F-35 project. Kapag ikaw ay nasunog na kahit isang beses, malamang ay hindi mo na nanaisin pang maulit ang parehong pagkakamali. Ganyan na ganyan ang takbo ng pag-iisip at pananaw ngayon ng karamihan sa mga bansa sa kontinente ng Europe,
lalo na pagdating sa pakikitungo nila sa Amerika. Dahil sa masalimuot na nangyari at patuloy na nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay unti-unti nang nagiging mas maingat, mas mapagmatyag at mas maingat ang ilan sa kanila pagdating sa pakikipagsundo at pakikipagkontrata sa Amerika, lalo na sa usapin ng mga makabagong fighter jets tulad ng F-35. Sa halip na umasa ng husto sa Amerika, ay mas pinipili at inuuna na ngayon ng mga bansang ito ang paglalaan ng kanilang oras, pondo at atensyon sa pagbuo, pagdevelop at pagpapalakas ng sarili nilang teknolohiya sa paggawa ng mga fighter jets. Isipin mo na lang kung bigla-biglang magdesisyon ng bansang Germany na tuluyang kanselahin ang isang kontratang nagkakahalaga ng halos $9 billion na isang napakalaking halaga para lamang sa 35 F-35 jets na dapat ay manggagaling sa kumpanyang Lockheed Martin. Sa isang iglap lang ay maaaring mabura o mawala ang bilyon-bilyong dolyar na kikitain sana ng Amerika mula sa nasabing kontrata. At tandaan, yun ay simula pa lamang ng mas malawak na epekto. Ang bawat isang unit ng F-35 ay may presyong nagsisimula sa humigit kumulang $82.5 million at maaaring tumaas pa ito hanggang sa umabot sa $109 million. Depende pa sa partikular na modelo na pipiliin ng isang bansa. Ayon mismo sa kumpanya ng Lockheed Martin, mayroon silang plano na makapag-deploy o makapamahagi ng humigit kumulang 600 na F-35 fighter jets sa buong rehiyon ng Europe bago pa man sumapit ang taong 2035. Ngunit kung sakali mang tuluyang mabawi ang suporta ng mga bansang kaalyado o kaya na may biglaang makansela ang mga planong order ng mga ito, ay siguradong mabubutas ang bulsa ng Lockheed Martin. Ang epekto nito ay hindi basta-basta. Maaaring humantong ito sa malawakang tanggalan ng mga manggagawa, pagbagsak ng operasyon at mas malawak pang dagok sa kabuuang ekonomiya ng United States of America. May mga palatandaan at senyales na nagpapakitang nagsisimula ng magdalawang isip at maging mapagduda ang ilang bansa sa Europe. Isa sa mga bansang ito ay ang Portugal. Ayon sa mga paunang plano, sana'y gagastos sila ng humigit kumulang $6 billion para lamang sa pagbili ng F-35 na siyang ipapalit sana sa mga luma at laos na nilang mga fighter jets. Subalit ayon sa ulat ng Business Insider noong March 14, tila may pag-aatubili na ngayon ang Portugal at nagdadalawang isip na rin sila. Ang pangunahing dahilan ay ang kawalan ng kasiguraduhan sa mga pulisya at paninindigan ng pamahalaan ng United States. At ang ganitong uri ng saloobin ay hindi lamang eksklusibo sa Portugal dahil ito rin ay damdaming unti-unting lumalaganap sa buong kontinente ng Europe. Marami sa mga mamamayan at leader ng mga European countries ang hindi na lubos na sigurado kung dapat pa ba nilang pagkatiwalaan ang administrasyong pinamumunuan ni Trump, lalo na kung ang mga pangakong ibinibigay ay maaari palang bawiin, balewalain o iwasan kahit kailan at kahit walang babala. Habang si Trump ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng kanyang mga pahayag tungkol sa papel at layunin ng NATO at habang pabago-bago ang kanyang tindig sa issue ng Ukraine, ay lalong tumitindi ang takot, pangamba at pag-aalinlangan ng mga bansa sa Europe.